So ngayon pong umaga mga kapatid, ang atin pong tatalakayin sa buong buwan po ng ah, August mga kapatid ay tungkol po sa mga strategies. Papaano po ba natin mapapalawak ang kaharian ng Diyos? O papaano po ba natin mapapalaganap ng mabilis mga kapatid ang kaharian at ang salita ng Panginoon sa kapanahunan? So, ngayon pong umagang ang ating pong title ng mensahe ng Panginoon, New Perspective, New Opportunities. Pag narinig po natin ang salitang strategies, ano po yung naiisip po natin mga kapatid? Ito po ay mga pamamaraan. Mga pamamaraan kung papaano po natin gagawin yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At wala tong pinagkaiba, mga kapatid, sa pagtatayo po ng bahay. Sa pagtatayo po ng bahay, may mga dapat po tayong gawin. Una po, mga kapatid, nandiyan po sa pagpapatayo ng bahay, kailangan po natin ng plano. Alam mo ito ng ating mga architect at saka po ng ating mga engineers. So, meron tayong plano, magpapahukay po tayo para ho sa pundasyon, at papalagyan ho natin ito ng biga, beam, yung ceiling, at ipapaayos din po natin yung roofs. So, para magawa ang isang bahay. So, paano po ba tayo magpapalawak ng kaharian ng Diyos? At kanino po ba ibinigay ang tungkuling ito ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos? So, new perspective, new opportunities. Napakahalaga po na meron tayong bagong pananaw o bagong pagtingin sa mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon sa kapanahunan ngayon. Excited po ba tayo mga kapatid? Amen. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Praise God. Excited po tayo sa gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Maraming tao, sa totoo lang po, ayaw ho ng pagbabago. Kasi po nakasanayan na. Kasi po, eto na yung nakagawian. Wala po itong pinagkaiba sa pagkain na lang po. Especially yung mga bagets po natin o yung mga kabataan. Pag hindi po nila kinasanayan, lalo na ho pag gulay, nakahain, ayaw po nila tong tikman. Di ho ba? Minsan din ho sa gamit. Pag hindi natin nakasanayan yung isang gamit, ayaw natin tong gamitin. Di ho ba? Ganon din po mga kapatid sa iba pang bagay na mga nakikita po natin. Ayaw ho natin tong gamitin. Maging sa mga pamamaraan na mga gustong ituro sa atin ng Panginoon, lalo na dito sa ating simbahan ngayon. Ayaw ho nating subukan. Pero ano ho yung dapat na attitude po natin mga kapatid? Dapat po bukas po ang ating mga kaisipan, mga bagong puso natin, para ho sa mga gustong ituro sa atin ng Panginoon, lalo na po sa kapanahunan ngayon. Kasi lagi nating iisipin, subukan ko nga. Wala namang mawawala, di po ba? Gawin ko nga, baka makatulong. Dapat po ganun ang attitude natin ng mga anak ng Diyos. Ano po yung ating big idea sa umagang ito? New perspective, new opportunities to completely build, establish, and live the kingdom of God. Ito ho yung gusto ng Panginoon, ang maipangalat ang kanyang salita. Palawakin, mga kapatid, ang kanyang kaharian. Ito po yung new perspective, gusto ng Panginoon, na ituro sa atin sa umagang ito. Sino po ang hahayo, mga kapatid? Ang kanyang eklesiya, ang kanyang simbahan. Saan tayo hahayo? Sa marketplace. Bakit doon sa marketplace? Kasi andun yung maraming tao. Andoon yung mga tao na naghahanap buhay, nag-aaral, nagninegosyo. Andoon po yun kadalasan sa lugar ng marketplace. Ang perspective, a particular attitude toward a way of regarding something, a point of view. Bagong pananaw po ito at bagong pagtingin. Napakahalaga po nito mga kapatid sa bawat isa sa atin.
At sinabi nga po, ang ecclesia is a Greek word defined as a called out, assembly or congregation. Isa siyang tinawag. So sa 1 Peter chapter 2, verse 9, mababasa natin sa salita ng Panginoon. Ang sabi po, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya. Ano ang gagawin? Para ho magpahayag ng mga gawa niya. At siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So ang ecclesia is a commonly translated as church. Yung ecclesia na tinutukoy, ang simbahan. Tayo po yun, mga kapatid. So, in the New Testament, church assembly or ecclesia, church a congregation, a group of people gathered together. So, tayo po na mga anak ng Diyos, tayo po na nasa loob ng simbahan, ang ecclesia ng Panginoon, na tinawag para lumabas, ipangaral ang salita ng Diyos. So sa Acts chapter 11 verse 26, dito sinama ni Barnabas si Saulo para po doon sa lugar ng Antioquia, at sila po doon ay nagkasama-sama. Nagkasama-sama ang iglesia, ang church o ang kanyang ecclesia na nagtuturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. So, mga kapatid, sino rito ang magandang halimbawa na humayo? How did Jesus begin to spread the word of God here on earth? Paano po ba ginawa ito ni Jesus? Una, mga kapatid, si Jesus, ano ang ginawa niya? Nagturo po siya, mga kapatid, nung mga panahon noon. Saan? Sa marketplace. Minsan, nagtuturo rin siya sa templo, sa sinagoga, pero mostly sa marketplace. Bakit sa marketplace ang pinagpipreach niya, mga kapatid? At ang pinipreach niya, the kingdom of God is near. Puro ganun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Bakit po? Sa panahon kasi ngayon, yung tinuturo po ng Diyos sa atin, we must concentrate, mga kapatid, outside the church. Bakit outside the church? Kasi nandun ho yung maraming mga tao. Di ba, nabanggit po ng ating Pastor Hilda nung nakaraan, sa loob ho ng tahanan, kadalasan, wala na po ang mga tao. Kasi naghahanap buhay ang nanay, naghahanap buhay ang tatay, ang mga bata nag-aaral. Minsan nagsa-sideline. So, nandun sa marketplace ang mga tao. Wala po sa bahay. At bakit po kailangan natin mag-concentrate outside the church? Kasi yung mga nasa simbahan, pag sa simbahan tayo nag-concentrate, mga believers na po yun. Mga Kristiyano na po, lahat mananampalataya na. So wala na po tayo ditong prospect para sharean pa ng salita ng Diyos. Kasi dun sa labas, outside the church, sa marketplace, nandun ang maraming opportunities para magbahagi ng salita ng Diyos. Agree po ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Praise God. Ano pa po? Si Jesus, sinabi niya na ang anak ng Diyos ay naparito upang hanapin ang mga nawawala. Luke 19:10. So nasan ho yung mga nawawala? Nandun sa marketplace. Sila yung mga lito, sila yung mga walang direksyon ng buhay, sila yung mga masyadong nadidepress, na-o-oppress. Sila po yung mga hindi alam kung saan kukuha ng pangmatrikula, pambayad na naman kasi magkakatapusan. Sila po yun, mga kapatid, yung nandun sa labas sa marketplace. Kaya sila po yung hahanapin natin, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano pa po? In the four gospel, si Jesus mismo, tinuruan niya yung kanyang mga disciples what they should do when they go. Sabi ng mga disciples, ano ang turo ni Jesus? O pag humayo kayo dapat dalawa-dalawa. Yung isa nananalangin, yung isa nag-share. So dalawa-dalawa by twos. At syempre, kapag siguro tinatamad yung isa, may nagpapaalala, huy, alika na, alis na tayo.
Mamaya na, inaantok pa ako, ang init, di ba? Pero kung may kasama ka lagi, may nagpapaalala. Yun din ho ang kahalagahan ng baitus pag humahayo. Ano pa po? Pagka nag-share yung isa, siyempre yung isa nagpipray. So ganun po yun mga kapatid. Ano pa po yung tinuro ni Jesus? O pag pupunta kayo sa paghayo nyo, huwag kayo magdadala ng kahit ano. Pagkahinainan kayo ng kahit ano, kainin ninyo. Siguro sabi niya, huwag kayo mamimili doon ha. Tapos kapag kayo ay winelcome sa isang tahanan, at o kaya pag hindi kayo winelcome sa isang tahanan, ipagpag ninyo ang inyong mga paa. Bless them and leave them. Yun po ang mga turo ni Jesus sa kanyang mga disciples. So ano ngayon ang magiging model natin, mga kapatid? Ano ba ang ginawa ng mga apostles nung panahon-hunon? Ano yung biblical model of ecclesia? The ecclesia was a place for the study of the word, common use of individual resources, and using them to help others, especially the orphans and the widowed. So ito yung nasa Acts chapter 2, verse 44 to 47. Nagkaroon ng pagtitipon yung mga believers. Anong ginagawa nila? They studied the Word of God. So nandun nananatili sila sa pag-aaral, sa mga turo ng mga apostoles. They shared all they had. So lahat ng mga mananampalataya nung panahon nun, kung ano ang meron sila, pinagsasama-sama nila. Binibenta nila kung ano ang meron sila at yung napagbilihan para sa lahat. They fellowship. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So ganun po yung kanilang puso. And they worship the Lord and love each other. So syempre po, pag ganun ang attitude, mga kapatid, natutuwa ang Panginoon. So nagpupuri sila sa Diyos at sabi po, kinalulugdan sila. So wala itong pinagkaiba sa atin. Katulad kanina ng sinabi sa ating worship, hindi lang tayo magwo-worship dahil kailangan. Kahit may pinagdadaanan tayo, kailangan nating mag-worship sa Panginoon sapagkat hindi siya nagbabago sa atin. Amen? Ito yung mga bagong Christians were united with other believers. Kaya noong mga panahon noon, naisip ng mga apostol na magandang isama sila sa prayer meeting at mag-fellowship. At bilang bagong mananampalataya, kailangan nila na matuto ng salita ng Diyos. Kasi nung time na si Pedro nag-preach, 3,000 po na mga believers nung panahon dito sa Acts chapter 2 ang na-converts. So kaya naman po, naisip ng mga apostol, dahil nakakilala sila sa Panginoon, imbitahan natin sila. Dalhin natin sila dito sa prayer meeting at sa fellowship. Para nang sa ganun matuto sila ng Word of God. At para mag-mature sila. So paano ba ang pagsisimba nung panahon noon, nung first century? Alam niyo po ang ginagawa nung first century ng mga Christians? 6 p.m. nag-uumpisa na sila at hanggang 6 a.m. 12 hours, mga kapatid, imagine. Siguro dito sa atin, 2 oras lang. Aminin, sabi siguro ng iba sa atin, tagal naman. Diba? Nakakainip naman, di ba? Siguro sabi ng iba sa atin, no? Pero nung early church, mga kapatid, yung first century Christian church, mga kapatid, 12 hours. Ano yung ginagawa nila? Sila po ay, nagpe-fellowship, nagte-testify, worship, reading the Word of God, nagkakainan, may magbibigay ng mensahe, may magbibigay ng word. Ganun po yun, mga kapatid, hanggang 12 oras. Kaya siguro po kung ang iba sa atin nabubuhay ng panahon noon, naku po, marami siguro nagrereklamo. Pero sa kanila wala ho tayong mababasa na nagrereklamo. Sila ho laging excited. Ang mga taga-Posim ba excited pag pumupunta sa gawain ng Diyos? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Excited. So, during the time of ecclesia, mga kapatid, meron din pong mga administrator, meron tayong elders, deacon, na mga humahayo.
habang ang mga apostol ng Panginoon naman ay nangangaral ng salita ng Diyos. So nangangaral po yung mga apostles, yung mga elders, naiiwan po sila. Sila yung nangangalaga sa loob ng simbahan. At nakakaranas po sila ng signs, wonders, and miracles. Yun po yung na-experience nila. Para po ano yun, mga kapatid, para mapalawak ang gawain ng Diyos. Ano naman po yung fellowship of the believers sa panahon natin ngayon? Ito yung parang simbahan natin ngayon. Na habang merong humahayo at sa paghayo, iniimbitahan, dinadala po natin sa gawain ng Diyos. Minsan sa home church natin dinadala, minsan sa prayer meeting once a week, at pag Sunday. Amen? Ito ho yung ginagawa sa panahon ngayon. At dito rin ho, katulad ng ginagawa din po ng early Christian church, mga kapatid, nagte-testimony, meron tayong worship, dapat po talaga katulad kanina, 2, 3 tumatayo, nag-uunahan dapat ang mga anak ng Diyos. Dahil araw-araw may mabuting ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya dapat po hindi na wala hong mga dead air tayo. Kapag ka-testimony time, nakikipag-unahan tayo. Bakit po? Kasi natutuwa ang Panginoon pag ginagawa natin yon. At lagi siyang gagawa sa iyo ng mga kamanghamanghang bagay para lalo kang magpatotoo at mapapurihan ng Diyos. Amen? Kaya po yung mga ayaw magpatotoo, pero maraming ginagawa sa kanilang Panginoon, darating ang time, wala ka nang ipapatotoo. Kasi hindi naman nag-glorify ang Panginoon sa ginagawa niya sa iyo. Ibibigay niya yan dun sa mga laging nagpapatotoo, nagpapasalamat, tinataas ang pangalan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Naalala ko ang testimony ng kapatid natin. Sinabi niya sa church, tungkol sa church. Ang sabi po ng testimony niya, alam niyo, nakakatuwa po sapagkat doon sa simbahan, yung pinipreach ng ating simbahan ay ginagawa nila. Bakit po? Kasi naranasan daw nila nung mga time na pandemic, nasunugan sila, namatayan sila, naramdaman daw talaga nila ang pagkilos o pagtulong ng simbahan. Kaya naman po, yung isang kapatid natin, dahil yun daw yung nakita niya sa simbahan na ginagawa, one time, meron siyang nabalitaan na isang estudyante niya na may sakit. At ito'y parang wala ng nanay at yung tatay madalas din pumasok. Talaga daw pong nakita niya yung ginagawa ng simbahan sa kanya at naranasan niya sa mga kapatiran. Ang ginawa niya po, pinuntahan niya sa ospital. In-extend din po niya yung tulong. Mga kapatid, dun sa 2 young people na yon na yung isang nakatatanda po ay may sakit. Kasi yun daw po yung nakita niya sa ating simbahan. So ginagawa niya po yung mga nakikita niya. Amen? So purihin po ang Panginoon sa buhay ng kapatid natin na yun. So doon lang po ba ito natatapos? Hindi po, mga kapatid. Hindi po, mga kapatid, matatapos lang doon. Yung dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Dapat po, nandun tayo sa itinuturo natin yung mga strategies para magamit ang kanyang eklesiya o kanyang simbahan para mas mabilis pa na lumawak ang gawain ng Diyos. How the apostles established and lived the kingdom of God. Una, ang ginawa nilang strategies, mga kapatid, they preach with boldness. Talagang malakas ang loob. Mababasa natin dito sa Acts chapter 2 verse 14 to 36 na nandoon ang katapangan nitong si Pedro na ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi maraming nagsasabi, ano nangyayari sa kanila? Ba't parang parang mga lasing yata yan, nagsasalita ng iba't ibang mga lingwahe. So doon po tumayo si Pedro, sabi nga po ng salita ng Panginoon, tumayo siya kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Kinuha ang kanilang atensyon. At sa verse 36, sinabi ng salita ng Diyos, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya nung narinig po yun, mga kapatid, yung mensahe na yun, ano ho ang naramdaman ng mga taong nakikinig? International po yun, kasi iba't ibang bansa ang nandoon. No po? Nagkaroon ng conviction. Kaya ang sabi nila, ano ang gagawin namin? Pangalawa, nagkaroon ng command. Si Pedro, 2 bagay ang sinabi niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan,
bumalik kayo sa Diyos. Yun po ang sinabi ni Apostol Pedro. Ano pa po? Na-challenge yung mga tao nung time po na yon. Tinanggap nila ang Panginoong Jesus at sabi nga, nagkaroon ng conversion, 3,000 believe and are baptized. Lahat 3,000 kaagad, isang preach lang ni Pedro. At yun, nung araw na yun, nadagdag sa kanila ng mga mananampalataya. At hindi lang yun, nagpabautismo pa po silang lahat. Di po ba? Iba po yun. Pag nagpapabautismo, talagang sincere yun. Totoo yun. Gustong sumunod sa ating Panginoon. So ano po yung lesson dito? Huwag po tayong mahihiyang ibahagi ang salita ng Diyos. Lagi po nating hayaan ng banal na espiritu ang mangunat kung mabigyan tayo ng katapangan upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Pangalawa, ang ginawa na strategy ng mga apostol ng mga panahon noon, they healed the sick and the possessed. At mababasa natin to sa Acts chapter 5 verse 12 to 16. Maraming mga kababalaghang ginawa ang mga apostles ng Panginoon. Nasaksihan yun ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya na mga nagtitipon. Anong naging resulta? Puring-puri sila ng mga tao. At hindi ho natapos doon. Parami ng parami ang mga nanalig sa ating Panginoong Hesus. Mapababae at mga lalaki. So yung po yun mga kapatid, na tandaan natin, yung tinuturo sa atin ng Panginoon, merong power, may authority ang kanyang eklesiya, ang simbahan, tayo po yun. Kaya kailangan po ano ho ang gawin natin? Ipakita po natin, i-demonstrate po natin yung power, yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Para po maraming maniwala, uy, yung Diyos nila pala doon nagpapagaling. Totoo pala yung Diyos nila doon, nagbabago ng buhay ng tao. So naniniwala sila mga kapatid. At mabilis po na nag-expand ang kingdom of God. Katlo, mga kapatid, they died for the cause of God. Namatay sila para sa layunin ng Diyos. Hindi sila basta-basta sumusuko kahit buhay pa nila ang maging kapalit. Marami po mga Kristiyano, pagka nagkaroon lang ng mga sunod-sunod na problema, hindi na natin makita sa simbahan. Ayaw nang maglingkod. Di ako pwede ngayon, may pinagdadaanan ako. Iniisang tabi muna kaagad ang ministry. No? So, hindi ho ganun ng mga panahon ho noon ang mga Kristiyano. Willing silang mag-sacrifice para sa Panginoon. Kaya po, yung mga apostles ng Panginoon, karamihan sa kanila mga pinatay. At isa nga din ho dito na isang lingkod ng Diyos, si Santiago, na kapatid ni John. No? Pinapatay nitong si Haring Herodes. Bukod sa inusig pa yung mga kaanib ng mga iglesia noong mga panahon na yun, sila po ay pinapagutan ng ulo. At ipinakulong po itong si Apostol Pedro. Ano naman ang naging resulta? Naging mapanalanginin po ang mga mananampalataya. Siguro naisip nila, nako, may kasama tayo, napugutan na ng ulo. Nako, yung isa nating kasamang si Apostol Pedro ay andoon, kinulong. Tara, sama-sama tayo ngayon, vigilant prayer tayo, sama-samang pananalangin. Siguro ganun po yung naging attitude nila nung panahon nun. Parang ganun din po sa POSIM, o may kapatid tayo na sa ospital daw, may problema daw. O text brigade, lumilipad na po yan mga kapatid sa POSIM family. Kaya maya-maya maririnig nyo, tunog ng tunog yung cellphone nyo. Ibig sabihin no, may mensahe, buksan mo yan, basahin mo yan. Kasi kailangan nating ipanalangin yung isang kapatid na may pinagdadaanan. Amen? Ganun po yun mga kapatid. At dito makikita natin, ang tinuturo ng Panginoon, hindi lang po mga strategies, saan ba nating lugar dapat i-establish ang kaharian ng Diyos. Kanina po nabanggit ko, the place for establishing God's kingdom, especially in the marketplace. Sa lugar na maraming tao, sa lugar na may mga opportunity para ibahagi ang gawain ng Diyos. Ang salita ng Diyos at pagdausan ng gawain ng Diyos. Literally, sa marketplace, sa pamilihan, where goods and animals were sold there, where they preach and perform healing and miracles. So,
Dito po sa Acts 17 verse 16 to 30, mababasa natin na sinabi ng salita ng Panginoon dito, ito yung ginawa ni Pablo dun sa Atenas. At mula sa kanyang pagmamasid-masid, ang ginawa ni Apostol Pablo, nakita niya, nako, napakadaming Diyos-Diyosan sa lugar na to. Tong lungsod na to. At sa pagmamasid ni Apostol Pablo, nakita niya na meron dong nakasulat sa isang dambana doon. Ano yon? Sa Diyos na hindi nakikilala. So, nung nakita to ni Apostol Pablo, doon siya nag-umpisa. Doon siya nag-umpisa para maka-connect. Yun ang ginamit niya para may mapag-usapan sila doon. Tapos, doon siya nag-umpisa na mag-explain. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo ngayon. Ipinakilala niya ni Apostol Pablo ang Panginoon, ang katangian nito, at in-encourage sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Anong naging resulta? Tinuya sila. Ano pa po, mga kapatid? Ang iba nagsabi, ibig pa naming pakinggan yung sinasabi mo, Apostol Pablo. Ano pa? May ilang sumama sa kanya. At yung mga sumampalataya pa sa kanya, at karamihan yung iba doon, mga leaders. At sabi doon, nabanggit, Dionisio. Mukhang si Brother Angel Dionisio pa po yata yun. So, doon po, mga kapatid. So, yung makikita nating lesson dito, yung mga itinuturo ng Panginoon na isa sa mga strategy, magmasid-masid tayo. Pangalawa, mag-isip-isip tayo kung ano yung po pwede natin na po pwedeng maging umpisahan ng pag-uusap, yung makakonect tayo sa kanila, mga kapatid, para po maipasok natin ang salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi dun sa ating pagmamasid, yung social investigation. Ganun po yung gagawin natin, mga kapatid. Ikalawa, saan po ipinangangaral ang salita ng Diyos? Bukod sa marketplace, sa synagogue, ipinangaral po noon, where they demonstrated the power of God. Sa Acts 13 verse 1 to 12, si Barnabas at Saulo po dito, ipinahayag po ang salita ng Diyos doon sa mga sinagoga. Doon ipinatawag niya yung gobernador. Sapagkat ibig niyang makinig ng salita ng Diyos. So inimbitahan po si ilang dalawa ng gobernador. Pero itong si Elimas, na isang salamangkero, hinahadlangan siya. Nahadlangan sila upang huwag sumampalataya yung gobernador. Alam niyo kung anong ginawa ni Apostol Pedro? Ni Pablo? Sinabi ni Pablo, mabubulag ka. Sabi niya doon kay Elimas, matagal kang mabubulag. Ito ang nangyari sa kanya. Kung ano'y sinabi ng lingkod ng Diyos, nangyari. Nabulag po si Elimas. Kaya po nung nakita ho yun ng gobernador, mga kapatid, nakita niya yung power ng mga lingkod ng Diyos, lalo siyang naniwala. No? At doon sumampalataya yung gobernador at nanggilala siya sa mga aral at turo tungkol sa Panginoon. Kaya doon po ang tinuturo sa atin na huwag tayong mahiya, matakot, mga kapatid, na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos kahit sa mga maiimpluwensyang tao. Ikatlo, gusto ng Panginoon ma-establish ang kanyang kingdom, mga kapatid, doon po sa mga homes, sa mga tahanan. Kaninong mga tahanan? Doon sa mga tahanan na bukas, willing na ipagamit ang kanilang tahanan sa gawain ng Diyos. Sa totoo, hindi ho lahat ng tahanan nagbubukas para sa gawain ng Diyos. Amen? Kasi ang tingin ng iba, ay, nako, ano yan, abala. Kasi may darating, iasikasuhin mo pa yan, entertain mo, itatabi yung gamit. Pero ito po yung isang buhay na patotoo natin, mga kapatid. Katulad ho ng pamilya ho ng mga girero. Binuksan nila ang kanilang tahanan mula nag-umpisa ang gawain ng Diyos sa garahe. Kaya po, mga kapatid, meron po tayong POSIM ngayon. Amen? Ganon din po sa family. No? Glory to God po, mga kapatid. Na nag-umpisa lang po sa isang babaho, isang palapag, mga kapatid, na tuwing Sunday,
kinakailangang itabi ang lahat ng gamit at kurtinahan po yun para humapagdausan ng gawain ng Diyos. Kasi noong mga time po noon na naghahanap po ang ating Pastor Bong ng lugar para pagdausan na ng every Sunday service, wala pong nagbukas. Marami pong malalaking bahay din po ang mga kapatiran noong mga panahon noon. Pero hindi ho sila nagbukas. Hindi ho nila ginusto na ang gawain ng Diyos ay gawin doon. Kasi every Sunday, ililigpit mo lahat ang gamit. Ganun po yung na-experience po namin, mga kapatid. Itatabi, iaayos, kasi ang gawain ng Diyos mag-uumpisa na. Kaya naman po, meron na tayo ngayong POSIM, Quezon City. Amen? At kung loloobin na ng Diyos, magkakaanak pa. POSIM, kaingin. Amen? Praise God. Kaya po talaga pong doon natin i-establish, mga kapatid, ang kingdom of God sa mga tahanan na nagbubukas sa gawain ng Diyos. Yung mga sarado, wag na natin ipilit, wag na nating buksan doon. Masasayang po ang gawain ng Diyos. So, ano po, mga kapatid, yung paghahanda naman na gusto ng Panginoon gawin natin. Una, i-equip natin ang ating mga sarili. Kasi tayo yung gagamitin, yung kanyang eklesiya. So, paano tayo magiging epektibo na tagahayo ng salita ng Diyos kung hindi tayo equip? Una, ang kinakailangan para ma-equip, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ano pa po? Lagi tayong nagre-reflect, kaya ho tayo may mga devotion na ipinabababa sa atin monthly. Meron din ho dapat tayo laging oras sa pananalangin. Yun po kasi yung mga susi para ma-equip ang mga anak ng Diyos. Maliwanag na nakalagay sa salita ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to hanggang 17 na ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay magagamit natin saan? Sa pagtuturo. Hindi natin to maituturo ng maayos kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Magagamit natin to sa pagtatama sa mga maling katuruan. Magagamit natin to sa pagtutuwid sa mga likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya pagka tayo lagi nating inaaral, minemeditate, nagkakaroon tayo ng reflection sa salita ng Diyos, tayo mismo, mga kapatid, nababago. Tayo mismo natututo. Kaya tayo ho yung bukas na Biblia sa kanila. Di mo kailangan buksan ang Biblia sa kanila, makita lang yung buhay mo, yung paglakad mo, yung pamumuhay mo, naniniwala na sila. Amen? Kaya po, madali natin silang maaakay sa gawain ng Diyos. Pangalawa, duplicate ourselves by making disciples. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 28, katulad ng salita ng Lord sa Matthew 28 verse 19 to 20, na ito yung mandate na ibinigay sa atin ng Panginoon at sa kanyang eklesiya, ang gusto, mga kapatid, na mangyari ng Panginoon to spread the kingdom. Yun ang trabaho ng simbahan, yun ang komisyon na dapat ginagawa ng kanyang mga anak. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, malinaw na sinabi doon, gawin ninyong, sabi, kaya't habang kayo'y mahayo, mga kapatid, gawin ninyo silang mga alagad ko. So dapat po, yun ang purpose natin sa paghayo. Gawin natin silang mga alagad. Hindi lang hayo ng hayo. Yun ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Na sila madala natin at maging isang alagad ng Diyos. Pangalawa, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, dumating sila sa punto na bautismuhan na sila. Nakarinig na ng salita ng Diyos. Bautismuhan na natin sila, turuan natin sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Kaya po dito, mula po kay Jesus, siya po yung magandang halimbawa dito sa Great Commission at dun sa duplication na itinuturo sa atin ngayong umaga. Imagine si Jesus, nag-umpisa kay Jesus, pumili siya ng 12. Yung 12, maring pumili din. Kaya yung 12 times 12 din, na-multiply yan. Mga kapatid, na-multiply pa, dumami ng dumami, napalawak, no? na ipahayag, mga kapatid, ng mabilis at madami ang gawain ng Panginoon.
So si Paul, nakapag-duplicate siya ng sarili niya. Sino ang na-duplicate niya? Si Timothy. Si Timothy po, ang laking tulong, mga kapatid, sa kanya. Kasi bukod po sa nakatulong to sa kanyang mga gawain, nakapagtayo pa po si Timothy ng simbahan, nakapagpastor siya doon sa lugar ng Ephesus. At hindi lang yun, matapat na naglilingkod. Alam niyo yung meron lang tayong maakay, kahit isa, tapos naging pastor, tapos naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon, ay tubong-tubo tayo. Amen? Kaya po yung mga nagdi-disciple ho dito, wag ho tayong manghinayang. Wag ho tayong malungkot, mga kapatid. Wag ho tayong manghinayang sa mga ini-invest natin na oras, resources natin. Kasi darating ho ang time, hindi mawawala ng kabuluhan yan. Yang dinidisciple mo na yan, yung ginagawa mo, gagawin din niya. Amen? Kaya praise God. Ikatlo, ang gusto ng Panginoon, go out of our comfort zones. Pumunta tayo, umalis tayo, lumabas tayo doon sa comfort zone natin, doon sa lugar na kinasanayan na natin. Bakit po? Gusto ng Panginoon pumunta tayo doon sa marketplace, kung saan andun ang mga tao, kung saan gusto ng Panginoon marami tayong lugar na maabot, no? Bakit? Kasi doon sa labas, mga kapatid, no? Meron po doong mga bagong mga matututunan. Meron tayong mga mamimit na mga bagong mga tao. Meron pong makikita tayong mga bagong lugar. So, bago na naman pong mga experience ang ituturo sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoon, dalhin natin ang kanyang simbahan dun sa mga taong wala pa pong Kristo sa puso. Amen? Kung hindi sila ngayon makapunta sa simbahan, tayo ang magdala ng simbahan sa kanila. Amen po ba? Yan po ang gusto ng Panginoon. Ikaapat, establish relationship with people for trust and confidence. Ito po yung ginawa ni Apostol Pablo kay Priscilla at Aquila. Maaring sa magandang relasyon na ina-establish ni Paul sa mag-asawang Priscilla at Aquila, kasama din yung trust and confidence, nabuo sa kanila nabuo to sa pamamagitan ng kanilang madalas na pagsasama. At sa kanilang madalas na pagsasama, ang naging bunga nito, mga kapatid, natuto itong mag-asawa. Maaring nakuha nila yung espiritu ni Paul. Kaya nga ang nangyari, nung dumating ang time na magkahiwalay-hiwalay na sila, ang naging resulta, itong dalawang mag-asawang to na negosyante, lalong naging generous. Naging hospitable, mga kapatid. At lalo na saan? Sa mga Kristiyano. Siguro pag may dadating, may mga aaten ng seminar noong mga panahon nun, no? O mga pagpupulong, walang matulugan. Sabi siguro nito ni Priscilla at ni Aquila, dahil malalaki ang bahay nila, o dito muna kayo matulog ng ilang araw. Siguro may kasama pang pagkain yun. Talagang binubuksan nila ang tahanan nila sa gawain ng Diyos. So napakalaking tulong nitong napakalaking tulong nitong mag-asawa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng magandang relasyon na naitanim nitong si Apostol Pablo. Kaya po yung lesson sa atin, mahalaga po na mag-build tayo ng magandang relationship sa ating inaakay o nililid para sa Panginoon. Bakit hindi nating umpisahan na magkapi-kapi muna? Di ba? Bakit hindi natin umpisahan sa pananalangin muna hanggang sa unti-unti yan, mga kapatid, na nagbubukas na ng mga sikreto niya sa pamilya, sikreto niya sa sarili niya. Kaya dapat naman tayo naman na sinisharean, mapagkatiwalaan naman tayo. Amen? Hindi naman yung sinare sa atin, share din natin sa iba, share hanggang kumalat na, lalo na kung napakasensitibo po na mga issue. Ngayon, pag nakikita na ng inaakay natin na, parang totoo sila, totoo siya, napagkakatiwalaan ko siya, sasama na po yan, mga kapatid, sa atin. Amen? Di na tayo mahihirapan pa na mag-invite. Naalala ko po, nung kami ho ay inaakay, nung aming unang naging mentor, si Pastor Bong,
pinapamasahihan ho kami para makapunta sa gawain ng Diyos. Pinapakain kami, sinusundo kami. Ganun ho yung ginawa, mga kapatid sa amin. Tinutulungan kami kung may problema. Binibigyan kami ng mga advice. Kaya naman po, nung sinabi niya na magpo-full time na siya sa gawain ng Diyos, sumama na rin kami. Amen? Kaya nandito kami ngayon. Praise God. Ganun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Follow the true and tested order of making church. Ito yung ginagawa natin, mga kapatid, na magiging pattern. Magbibuild tayo ng relationship, kakaibiganin natin sila, iimbitahan natin sila sa prayer meeting, magkakaroon ng mga Bible study na uumpisahan natin sa ating Roots Manual, magkakaroon ng worship service, at mag-establish tayo ng mga home church at mga daughter church na mauumpisahan po natin. Praise God po, meron na tayo ngayong CGS. Amen? Hindi ho isang biro na ang ating kapatid na Brother Elso ay ginamit ng Diyos po doon. Mayroon siyang impluensya. Kaya po nagkaroon ng gawain doon. Kasama po ang ating senior, ang ating Pastor Bing at si Brother Angel na nagtutulong-tulong po ngayon doon. Praise the Lord. So ano po yung challenge, mga kapatid? New perspective will bring new opportunities to completely build, establish, and live the kingdom of God. So, importante na may new perspective tayo. Kasi yun yung magbubukas ng mga new opportunities. Kaya naman po, lagi nating tatandaan, ang Panginoon, no po, sabi siguro ng iba sa atin dito, ako ba magagamit bilang eklesiya ng Panginoon? Eto lang ang tinapos ko, eto lang ako, maliit lang ang kalagayan ko sa buhay. Pwede po. Kasi karamihan ang ginamit ng Panginoon, na kahit mga disciples ng ating Panginoon, sila po ay mga ordinaryong tao din. Pero kayang gamitin ng Panginoon ang mga ordinaryong ito sa mga bagay na kamangha-mangha. Amen? Ano lang yung kailangan, mga kapatid? We must always be a willing vessel. Lagi kang willing. Kung saan ka inuutusan ng Panginoon, willing ka. Karamihan ng nakita naming tanggi ng tanggi, nalagpasan na ng mga pagpapala. Nalagpasan na ng opportunity na makapaglingkod. Pangalawa, we must be excited. Alam niyo po yung mga taong nagsasabi, excited ako sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, nagmamanifest yan sa mukha nila. Kitang-kita mo sa mukha nila, excited sila. Yung glory ng Panginoon, nakikita mo sa kanila talaga. Bumabata sila. Kasi laging excited sa gawain ng Diyos. Amen? Pero pansinin niyo yung bigat na bigat pag pumupunta sa gawain ng Diyos. Pilit na pilit. Nakakatanda. Patawarin niyo po ako. Pero yun po yung naobserbahan namin. Nakakabata talaga. Laging excited. Yung excited kasi, laging masaya yan. Talagang, tsaka mabilis kumilos yan. Siglang-sigla talaga yan. Amen? So ano pa po? We must take courage. Dapat tayo pong mga anak ng Diyos, laging lumalakas ang loob. Malakas ang loob. Kahit may pinagdadaanan tayo sa ating mga sa paglilingkod natin sa Panginoon, sometimes may mga discouragement. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Huwag tayong madi-discourage. We must take courage. Sabi nga ng 1 Corinthians 16 verse 13 to 14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Alam niyo po, pag may pagmamahal, maganda resulta. Amen? Pero pag hindi mo mahal ang ginagawa mo, pangit ang resulta. Hindi maganda yan. Oo, mapait. Sabi nga po, no? Kaya po, mga kapatid, tandaan po natin ang gusto ng Panginoon na itinuturo sa atin ngayon. Sino po ang gagamitin ng Panginoon, mga kapatid? Ang kanyang eklesiya. At tayo ho yun as church. Saan tayo hahayo at pupunta, mga kapatid, para ipangaral ang salita ng Diyos? Sa marketplace, sa mga lugar na maraming tao. Sa lugar na nandoon ang mga taong hindi pa kilala
ang ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Praise God.